Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Siguro po kayo po ay naninibago sapagkat hindi po ang ating mga pari po ang nag-intro po ngayon po sa ating episode na ito ng Pueblo Amante de Maria. Nataon po kasi ngayon po ay medyo naging abala at busy po ang ating mga pari. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kamanlalakbay dito sa ating episode ng ating pong pinaka-paboritong palabas kapag Sabado, ang Pueblo Amante de Maria. At syempre po, hindi po nawawalay sa ating piling. Kasama po natin ang isa rin po nating co-host na i-level up muna po natin siya. So from field correspondent, siya po ay ating co-host po para sa mga episode na ito. Wala pong iba kundi si Ma'am Rita Cusio. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Ma'am Rita. Viva la Virgen, Brother Ivan. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. Oo nga, Brother Ivan, no? Medyo inulila tayo ng ating mga pare. Pero syempre, alam natin na mahalagang mahalaga din ang kanilang ginagawa sa mga panahon na ito. Saan ba tayo pupunta ngayon? Brother, excited na ako eh. Bali po, ang ating pupuntahan po ngayong araw po na ito ay dito lang naman po sa Kamaynilaan, mga kamanlalakbay. Sila po ay magdiriwang po ng parish fiesta po nila sa darating po na September 27 sapagkat noong pong naitatag po ang parokya po nila noong 1913, sila po ay na-dedicate po sa pundador or founder ng mga Vincentians. So walang iba po kundi si San Vicente de Paul at matatagpuan po itong simbahan po nila sa may San Marcelino kung saan nandoon po ang pinakasikat po na Adamson University. Sa pagtagal po ng panahon, ito po'y naituring po na sentro ng debosyon sa ating pong mahal na Birhen, lalo na po sa titulo niya bilang Birhen ng Medalya Milagrosa or Our Lady of the Miraculous Medal. Kaya naman po, noong pong July 16, 2023, kasabay po ng bagong pagpapabless ng bagong retablo ng magandang naiayos na simbahan na nagsara po ng matagal na panahon kasi po nagkaroon po ng earthquake po doon at meron po mga inayos. Sila po ay naitalaga at naiproclaim bilang Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. So tayo na po sa Adamson, pupunta po tayo ngayon sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal po sa Manila. Ma'am Rita, Ayan, po very dapat kasama po exciting. Yes natin yung po. ating guest. Sino po ba yung guest natin, Ma'am Rita? Oo, ang ating guest ngayon, Brother Ivan, no, ay ang isang pare and professed member of the Congregation of the Mission ng Philippine Province. Siya rin ang current parish priest ng San Vicente de Paul Parish and rector of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. At siya rin ang current vicar foreign of the Vicariate of Nuestra Señora de Guia of the Archdiocese of Manila. So siya ay walang iba kundi si Reverend Father Joel L. Rescober, CMO, tinatawag natin na Father Joel. Viva la Virgen, Father Joel. Viva la Virgen, mga kapatid. Kapayapaan po sa inyong lahat, Ma'am Rita and Brother Ivan. We are blessed to have you sa podcast na ito. So, Viva la Virgen po sa inyong lahat. Amen po, Father. At kami po ay natutuwa at ngayon po ay nagdiriwang po tayo ng inyo pong recent lang po na deklarasyon bilang pong isang pang-arkidiocese sa Dambana. At sabi ko nga po talagang untimely po kasi nasa loob po tayo ng nobenaryo ng pagdiriwang po natin ng kapistahan po ni Saint Vincent de Paul na founder po ng ating pong Vincentian Fathers. Simulan na po natin mga kamanlalakbay ang ating kwentuhan. So Father, bilang unang katanungan po, no, paano po ba nagsimula yung paglago ng titulo po na ito ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa, lalo na po dito sa Maynila? Brother Ivan at saka sa mga kamalalakbay natin, actually, ang devotion ng Miraculous Medal ay nag-umpisa talaga dito sa parokyang ito. Dahil po, this is the first parish church ng Vincentians, no? Sabihin, Congregation of the Mission, Philippine Province. So, since they came, no, arrival po ng Vincentian dito,
sa Pilipinas, ay dala na po nila itong debosyon na ito. Katuwang po dito ang mga Daughters of Charity. Kaya historically, ang simbahan ay tinayo 50 years after the arrival ng Vincentian dito sa Pilipinas. Kaya tinatawag din itong double family that time kasi nga mas medyo sikat nun dati ang CM at DC. O dahil hindi pa uso yung mga family na tawag, no, tulad ngayon kasi may branches, no, of Vincentian organizations and ministries, but double family because it has ang DC and CM ang nagdala ng ano po ng devotion dito sa Manila, lalo na nung naibigay sa amin ang unang parokya at unang simbahan dito po sa San Marcelino. Ayan. Opo. Ma'am Rita, baka po may tanong po Oo. kayo sa Oo ating nga. pipitagang Oo. guest. Oo, meron Brother Ivan, no? Kasi syempre medyo familiar ako dyan sa area ng Adamson at nakikita ko talaga tong napakagandang simbahan na ito, no? So Father, meron po bang mga kwento ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa dito sa Maynila, no? Nung unang mga panahon po na naging tanyag sa mga deboto sa ating kasaysayan po. Okay, marami akong narinig. Siyempre tayo still young, ano. Pero hindi ko makategorize siya in a particular category or level na parang ang mahal na ina ay tumutulo lang sa particular needs. Kasi dito marami po ang gumaling, no, sa karamdaman. Marami po dito ang nagkwento na sila ay maraming blessing and prosperity na tanggap sa buhay. Marami din po dito mga dahil sa devotion naging pare at naging madre. So kahit hindi mo naging CM or DC, now when I heard ng mga pare ay sinasabi nila na nung mga bata sila, dinadala sila dito ng mga magulang nila. Especially yung mga old priest and nuns. Ano. So, talagang noon pa man ay kilala na talaga sa kakaibang milagro ang mga lumalapit at pumupunta dito sa aming dambana. Mhm. Mm. Okay. Ngayon naman po, Father, tingnan po natin yung kasalukuyan, ano? Kung titignan po natin yung mga deboto po ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa po ngayon sa kasalukuyan, di ba po kunwari po kapag pumunta po kayo ng Antipolo, ang naiisip po nila ay yung nananalangin po sa mga travelers o kaya kapag pumunta po sa Ubando, nananalangin para po magkaroon ng anak. So kapag po tinignan po natin itong mga deboto at itong debosyon po na ito sa inyo pong dambana, ano pong parang aspeto ng buhay po yung nakikita po ninyo na doon po nakilala itong Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa po? Kasi noong nagpakita si Blessed Mother sa Saint Catherine Labore, clear ang kanyang instruction. Those who come at the foot of the altar will receive graces. So in other words, kaya sinabi ko kanina na hindi siya makategorize tulad ng mga ibang dambana kasi mga iba't ibang answered prayers and miracles ang nangyayari sa mga pumupunta dito. So in other words, kapag you come to the foot of the altar, kung ano man ang hingin mo, ay malaki ang posibilidad na may pagkakaloob sa iyo sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Mhm. I think a good example of this is the late, no, and former Archbishop of Manila, Jaime Cardinal Sin. If you are familiar with his story, di Mhm. ba? Opo. He was about to be ordained atan deacon, if I'm not mistaken, but because he was, always ina-attack ng asthma niya, parang ano siya parang meron siyang letter kay Blessed Mother, nilagay niya sa ilalim ng paa ni Blessed Mother. Kaya pag hindi ako gumaling before my ordination, that's the sign already that I have to leave the seminary, even it is painful on my part. After he prayed that and put the letter sa paanan ng statue ni Blessed Mother na Our Lady of Miraculous Medal, hindi na siya nagka-asthma attack ever since. Hanggang sa naging cardinal na siya at naging Archbishop of Manila. So there are also other people who told me na hindi magkaanak. So meron silang devotion nagpunta dito, so nagkaanak sila. Meron pa nga from other
denominations, uh, nagpunta lang dito and umupo lang sa mga simbahan. At kasi that time I heard that she was somehow she's not praying, but mayroong pinagdadaanan yung kapatid niya, parang may sakit. So, nagmilagro ang mahal na Birhen ng Milagrosa sa kanya. Alam mo kung ano, umupo siya sa likod ng simbahan namin, and then mayroong isang babae na tumapik sa kanya na sinabi, magiging okay na yung kapatid mo. When she looked at the altar, nakita niya yung babae na yun na lumapit sa kanya. Tinalibutan siya. Now, naging madre siya. And she's still a nun until today. Amen. So, iba-iba. Pero I think the instruction is clear that when you come to the foot of the altar, grace will be bestowed on you. That's the instruction of the Blessed Mother to Saint Catherine Laboret. And if you were the miraculous medal. Amen. Grabe po, no? Talaga nakita po Amen. natin yung kagandahan po sa anong kwento po na ito tungkol sa Miraculous Medal. Actually, ang isa nga pumapasok sa isip ko, Father and Ma'am Rita, no? Kasi noong pong nagre-research po ko tungkol po dito sa Miraculous Medal, yung po palang kapag nakalahad po yung kamay ng ganun, ang ibig sabihin po pala nun para siya po dispenser of grace. Yes. Habang nakalahad po yung gano'n, nagdi-dispense po siya ng biyaya ng Diyos. Kaya yung pagpunta po ng mga ating mga manlalakbay, na ating mga pilgrims po doon sa dambana na ito, ay talagang parang ito po ay talagang nakakatanggap po sila mula po sa mga kamay, mula po sa bukos palad. Brother Ivan, tama. Mahal na Brother Birhen. Ivan, tama ka dyan. Kasi parang just to share, to appreciate, yung race na sinasabi mo. I think when Catherine asked the Blessed Mother, bakit hindi kumpleto yung oo, di ba? Yung may mga ilaw, iba wala. Sabi ni Blessed Mother, yung mga walang ilaw, yan pa yung mga hindi nahihingi na grasya ng tao. Oh, Kaya okay. tama po, dispenser of grace. Dispenser of grace. So ayan po, no? Ating mga kamanlalakbay. Father, maganda Brother po Ivan. kwentuhan. Yes po, Madam. Oo, siguro gusto ko lang idagdag na parang nagkaroon ulit ng parang na-revive no yung interest sa popular media. Kasi if you recall si Fidelin Diaz, yung weightlifter, 'di ba? Yes. Right after she won the gold medal, 'di ba? Oo. So people were so happy kasi parang more than the gold medal ng Olympics, yung ina-attribute niya talaga yung kanyang pagkapanalo sa miraculous medal, 'di ba? And it was really historical talaga yon kasi first woman, first gold Olympic medal, 'di ba? Oo. Yes. Nakakilabot yung mga stories ni Father. Opo, no? So nakita po natin, napakarami po na ating na-dispense the grace dahil po dito sa biyaya po ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa po ng Maynila. Ngayon po, para po mas lalo pa po tayo mapuno ng kwento po na ito at alamin po natin ang kwento po ng isa sa mga deboto po ng Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. At dahil po dito, tayo naman po idadako sa ating field correspondent. Nagbabalik po siya. Siya po ngayon ang ating kasama ngayong episode na ito. Wala pong iba kundi si Brother Janjan Baasis. Brother Janjan, pasok! Viva la Birhen, no? Kapayapaan po sa lahat, sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. No, muli nagbabalik po ako, no, para tunghayan, no, yung mga at makarinig, no, ng ating pagdedebosyon, no, sa mga deboto, no, ang kanilang pagdedebosyon, no, sa Mahal na Birhen, no, ng Medalla Milagrosa, no, sa Maynila. No, salamat, no, Brother Ivan, no, at Sister Rita at Father Joel, no, sa magandang kwentuhan, no, tungkol sa Mahal na Birhen. No, ngayon naman, no, dadakot na tayo, no, para marinig, no, ang isang patotoo, no, isang patunay, no, na talagang nagbibigay, no, ng grasya ang ating mahal na ina. No, at ngayon, episode po natin na ito, no, makakasama po natin, no, si Sister Helen Plata. No, Viva la Birhen po, Sister Helen. Viva la Birhen, kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. Kamusta po kayo, Sister Helen? Okay naman po ako, na nagkaroon lang po ng konting asthma attack this morning. Kaya medyo ganito po ang boses ko po. Paano po kayo nagdedebosyon, no, sa ating Mahal na Birhen ng Milagrosa sa Maynila? Marami pong paraan.
meron po I am wearing the scapular with the medal of the Lady of the Miraculous Medal. At lahat po ng mga debosyon po ng aming parokya ay kasali po kami, kasapi kami, kagaya po ng prosesyon para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa, ang pagrorosaryo namin, ang living rosary, may mga living rosary po kami, meron po kami motorcade sa karangalan ng mahal na Birhen, at marami pa pong iba. Marami po kaming, lalo na po pagkakapistahan niya, ay napakadami po naming mga activities po. At napakasaya, talagang napakasaya po talaga. Wow, mukhang matagal na po kayo talagang deboto no, ng ating mahal na Birhen. No? Opo. Sa tagal po ng inyong pagdedebosyon no, sa ating mahal na Birhen, no, sino po ba pa siya no, para sa inyo ang mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa? Bago po yan, gusto ko lang po, mabilisan lang po. Ako po ay nakapag-aral from grade 1 to high school sa St. Vincent de Paul Parochial School, sa likod lang po ng simbahan. Kaya ako po'y lumaki nakasama ang mahal na Birhen. Araw-araw, no? Araw-araw mula nang ako po ay nagkamala mula sa grade 1 hanggang high school po talaga. May mga pagkakataon po kami na doon po sa grotto sa likod po ng simbahan ay may statue doon ng mahal na Birhen. At kami po ay pagka lunchtime ay nagro-rosaryo po. Nakaupo kami sa damo at nagro-rosaryo kami. So talaga pong yung devotion ko po ay sa devotion ko po nakilala ko talaga ang mahal na Birhen na siyang pinakadakila kong tagapamagitan sa Panginoong Jesus. So ako lahat sa pagdadasal ko sa Panginoong Jesus, lagi kong hinihingi lagi ang kanyang intercession, ang intercession ng Mama Mary, na nawa yung aking mga petisyon ay makarating sa mahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan niya. So para sa akin talaga po siya po ay siya po ang pinakadakila kong tagapamagitan sa Panginoong Jesus. No, grabe ano, talagang bata pa lang po kayo, Sister Helen, no, talagang naipamana na sa inyo or naituro na sa inyo no ang pagdedebosyon no sa ating mahal na Birhen. So, sa inyo naman pong karanasan no sa inyong pagdedebosyon, ano po yung mga karanasan ninyo no na natamo dahil sa inyong pagdedebosyon sa mahal na Birhen? Okay. Alam po ninyo, ako po ay nag-aral din ng kolehiyo ko sa Santa Isabel. Sa likod din ng simbahan din yun, no? At yun po ay run by the DCs, the Daughters of Charity, na sister congregation po ng mga Vincentians. So, talaga pong, tapos nang ikasal po ako, doon din po sa simbahan ng Miraculous Medal. At ang karanasan ko po na talaga hindi ko malimutan, ay ng aking kapatid po ay nagkaroon ng cancer. Pero po, ito, 2010 po siya nagkaroon ng cancer. Pero noong 2013 po, ay parang napansin namin na downhill na po ang kanyang sakit, no? Downhill na. So, doon ko nasimulan po ang dasalin ang novena ng Miraculous Medal gabi-gabi. Gabi-gabi po. Sinimulan ko po ito nung ako po ay nasa Australia. Sinimulan ko po ito. At ngayon ko nga lang po na-realize nung inibita ako ni Father Joel dito na it's been 10 years that I have been praying the novena to the Miraculous Medal nightly, every night. Kung ako po ay inaantok na at hindi ko madasal, basta po pagising ko ng pagmulat ko ng mata ko sa umaga, yun ang dadasalin ko. Yun ang utang ko yun sa the night before. So talagang dinasal ko po yun para sa kapatid ko. At ang dasal ko po nung sabi ko po sa inyo na nag-downhill na siya, ang dasal ko na lang was sana walang pain. No, maiwan man niya kami pero sana walang pain. At ito po ay totoong pinagkaloob ng mahal na Birhen. Dahil ang kapatid ko nang siya po ay sa kanyang mga huling oras, she was so peaceful. There was no pain. At yung nakita ko siya sa bahay sa mga huling araw niya, ay peaceful po siya. Mayroon siyang pain, pero yung nakikita namin na nakakaya niya yung pain. And I prayed so hard to Mama Mary because
I saw the miracle that I have been praying for. And that was, yung nga, sana sa kanyang pag-alis ay hindi masyadong masakit ang daanan niya. Yun po. At hanggang ngayon nga po, after my sister died, I did not stop. I did not stop praying until now. Until now po. And this is for the many petitions that she has granted us. Napakarami po, hindi ko na mabilang ang mga petitions po na ipagkaloob ng mahal na Panginoong Jesus sa amin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Milagrosa, Medalya. Talagang hindi po kayo bumitaw, no? Talagang simula bata po kayo na talagang hindi kayo bumitaw, no, sa inyong pong pagdedebosyon, no, sa ating mahal na Birhen, no? Talagang Yes. tunay nga, no, lahat ng biyaya sa atin, no, basta't hindi tayo bumibitaw, no, sa ating pananalangin, no, sa pamamagitan ng ating mahal na Birhen, no, talagang hindi niya tayo iiwanan. Alam niyo po, yung dasal, yung novena po, memorized ko na. Memorize ko yung novena. I don't have to use my pamphlet or the booklet. I pray it from the heart, from my mind, and from my heart. Memorize. Naitatak po sa inyo, no, lahat simula bata pa po kayo ang talagang pagdedebosyon at pananalangin, no, sa ating mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa, na talagang tunay na talagang naitatak sa inyo, no, ng mga schools na napasukan nyo dyan sa paligid ng simbahan ng mahal na Birhen, no, talagang tunay nga po, no, na hanggang sa ngayon dala-dala nyo pa rin, no, ang inyong pagdedebosyon, no. Kaya tayo mga kamanlalakbay, no, talagang wag tayong bibitaw, no, sa ating pananalangin, sa ating pagdadasal, no, sa ating mahal na ina, no. Talagang hindi niya tayo iiwanan, no, sa ating bawat pagsubok sa buhay, na talagang nandyan siya, no, para tayo akayin, no, at bigyan ng biyaya sa araw-araw. Na maraming salamat, no, Sister Helen, no, sa inyong pagbabahagi ng inyong karanasan, no, sa ating mahal na Birhen, no. Ngayon, no, magbabalik tayo, no, sa ating pangatlong parte ng ating episode po na ito, no, para mas malalim pa nating makilala, no, ang debosyon, no, sa dambana, no, ng ating mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa, no, sa Maynila. No, babalik tayo kina Brother Ivan, Sister Rita, no, at kay Father Joel. No, Viva la Birhen, kapayapaan po sa atin lahat, mga kamanlalakbay. Viva la Virgen po, maraming salamat po sa ating pong field correspondent na talagang maaasahan, Brother Janjan Baasis. At maraming salamat din po kay Ma'am Helen po na ating po naging sharer po sa araw na ito. Ngayon po tuloy naman po ulit natin yung kwentuhan po natin regarding po dito sa pag-promote sa debosyon sa mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa. So kasama po ulit natin si Father Joel. Father Joel, so ano-ano po ba yung mga natatanging tradisyon na ginagawa po ng mga taga dyan po sa inyong parokya ng San Vicente de Paul sa karangalan po ng mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa? Meron po ba kayong nakikita something mga cultural or traditional po na mga practices na nakagisnan na po ng mga taga dyan? Viva la Virgen, mga sumainyo kapayapaan, mga kamanlalakbay, at nagbabalik tayo. So sa tanong po ni Brother Ivan, meron pong distinct devotional activity ginagawa ang parish na ito ever since. May tinatawag po kaming bisita domiciliaria. So in other words, parang it's like a image of the Blessed Mother inside the box na meron siyang window. And then, tingin ko ito ay isang approach to propagate the devotion in a community-based approach. Na nila iniikot sa barangay, no? At pinapasa sa mga pamilya. Pero hindi siya tulad ng Black Saturday pero parang similar to that, pero the image is of the miraculous medal ay nasa loob ng box na parang nakakahon siya. So ang tawag doon ay bisita domiciliaria. So we visit sa mga domestic houses, yun po. And dito ho, talagang tama po sabi ni Tita Helen na kapag ever since, no, hindi ko alam kung ano ang nangyayari kahit may national shrine na kami. Kapag ka November 27, ay dinudumugo talaga ng tao ang aming simbahan. Kaya every hour ang misa, hindi nawawalan ng tao from different walks of life, no? From different parts of
of the Philippines pa. Kasi iba dati umuwi just to celebrate with us. Pero isang distinct devotion nga yung sinabi ko, yung bisita din Miscellaria. Pero Brother Ivan, meron din kasi association ang devotion na ito, yung tinatawag natin na Association of the Miraculous Medal, or ngayon binago na yung Miraculous Medal Apostolate. Kasi nangyari po ito matagal na historically, na dahil maraming naka-experience ng grace, no, from the Our Lady of the Miraculous Medal, maraming mga associations na nabuo. Until na, I think, 1909, yung Father General at saka yung DC na rin that time, parang they asked the Pope or requested the Pope to consolidate the many associations into one. Kaya ipinanganak yung Association of the Miraculous Medal. Na kung saan dito, pwede ka maging promoter, pwede ka mag-enroll, pwede mo ipagdasal yung mga nais mo ipagdasal, at magiging member ka na ng association. Hindi ako sure, pero parang in my memory and some people I heard, dito rin nag-start yung, alam niyo na yung ano ngayon, yung pag magpapamisa ka, mass card sa mga patay. I think that association was the one who started that. So if you are a member of the affiliates ka ng Associated Miraculous Medal, known now as the Miraculous Medal Apostolate, na mayroong sariling direktor, yung association na yan. Ganun po pala, no? Talagang malawakan po itong promotion po sa Our Lady of the Miraculous Medal. Ma'am Rita, baka po may nais pa po kayo itanong kay Father tungkol po sa kanilang pagpopromote po ng debosyon. Ang ganda rin nung kwento kasi ni Sister Helen kanina, no? Alam natin na maraming devotees. Pero gusto ko ring malaman, bukod dun sa association na na-mention ni Father, meron po bang mga samahan na talagang ang priority po nila ay magpalagana po ng debosyon sa Birhen, no, ng Medalla Milagrosa sa Manila po? At kung meron po ito, ano po yung mga hakbang na ginagawa nila para din po maipalaganap yung devotion, hindi lang po sa Manila, kundi sa iba't ibang lalawigan po, no, at sa buong Pilipinas po? Okay. Ang noon ang approach is through this association po, ma'am, ay may mga members, no, so yung mga members ang parang nagiging promoter. So they recruit, kaya kumakalat, nag-i-spread na magpa-enroll and then magpakilala sa so through this organization. Now, because medyo active ang ating bagong direktor ng Miraculous Medal, umiikot na din ang Milagrosa sa mga iba't ibang parte ng hindi lang sa Manila, outside of Manila. Okay, meron ding organization within us na tinatawag na Children of Mary. So sila din po yung parang usually mga schools na Vincentians before, lalo ng mga Daughters of Charity, na sila yung tumutulong to promote this devotion. So yun po. Aside from the Association of the Miraculous Medal. And of course, the Daughters of Charity is the one leading. Kami naman is helping them, co-promoters nga po. Ngayon po, Father, bilang siguro pang-huling tanong para sa ating episode po ngayong araw, ano? Di ba po, kakaganap lang po ng inyong pagiging shrine, tapos kung di po ko nagkakamali, 110th anniversary po ata ng inyong pong parokya. So, pag nakita po natin, marami pong mga nagaganap sa kasaysayan po ng inyong pong simbahan. Meron pa po bang mga plano itong ating shrine upang lalo pa pong mapalago yung devotion kahit dito po sa Archdiocese of Manila habang pinupuntahan po kayo, dinarayo po ng ating mga pilgrims? Okay. So, as I mentioned before, yung bisita domiciliaria, actually, medyo namatay yan na medyo humina. And then, hopefully, sa pag-ikot sa bawat shrine din within Manila, ay ito yung introduce namin para mas mapalaganap. So, yan po yung isa sa mga gagawin namin bilang mandato sa aming pagiging shrine.
Amen po. Ayan po mga kamanlalakbay, ating pong natutunan ito pong mga mahalagang bagay po tungkol po sa debosyon po na ito sa Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa na pinromote po ng ating mga Vincentian fathers, brothers and sisters. Nakatutuwa po na marinig po ito na talagang ang mahal na ina po ay hindi lang po basta po ina, siya rin po ay tagapamagitan po ng mga biyaya, dispenser of graces na ating pong nakita po kung nakita po natin yung larawan po ng mahal na ina ng Medalla Milagrosa. Kaya po mula po dito sana ay matutunan po natin, tayo po ay kumapit sa ating mahal na ina sa oras po ng ating pong mga problema at kahit din po sa oras po ng ating pong ligaya. Mga kamalalakbay po, para sa Do Whatever He Tells You, sinasabi po sa atin na tayo daw po dapat ay maging katulad ng mahal na ina, tayo po ay maging biyaya din po sa ibang tao. So mga kamalalakbay, ang ating pong challenge po sa episode na ito, do an act of kindness, do an act of charity, na ito po ay magsisilbing instrumento po na kayo po ay naging biyaya ng Diyos sa ibang tao. Tulad po ng mahal na ina, dispenser of graces, tayo po ay tinatawag din po na maging biyaya po sa ating kapwa-tao. Ano po ba ang nangyayari kapag hindi po ginagawa yung ating mga challenge po, Ma'am Rita? Ano po nangyayari sa kanila? Papangit. Ayaw po ninyo mga kamalalaki na pumangit. Kaya sigurado po ako na gagawin po natin itong ating pong challenge po sa episode na ito. Mga kamalalakbay, so tayo po ngayon ay magtatapos sa pagpapatuloy pa rin po natin ang ating pong episode na ito tungkol po sa Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa sa susunod po na linggo. Ating pong imbitahin po sana ang ating pong guest ngayong gabi, Father Joel. Can we please invite you po to say a little prayer po and also to bestow on us the final blessing. Okay. Papasalamat po kami sa inyong lahat na sumubaybay at humihiling na sana ay patuloy ho kayong iadya ng Panginoon sa tulong ng ating mahal na ina sa anumang kapahamakan. No? At tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na po sa mga tinitiis natin, sa mga hamon ng buhay, na hindi tayo nag-iisa, meron tayo isang ina na patuloy na gumagabay, nagmamahal, at nandyan para sa atin. Kaya naman sa sandaling ito, hilingin natin sa Panginoon ang kanyang pagbabasbas at tayo ay kanyang palakasin, lalo na ating pananampalataya, na patuloy na magtiwala sa kanya at sumunod sa kanyang kalooban tulad ng ginagawa at ipinapakita na nag-iisa nating ina, walang iba kung hindi si Maria. Lahat ng ito aming hiniling sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Virgen. Sumainyo ang Maraming kapayapaan. salamat po sa inyo. We cannot thank you enough for allowing yourselves to be the instruments of God's overflowing love and providence. Maraming salamat po. We would not have what we have today if not for all of you. Sa laki po ng project na ito, siguradong may makakalimutan si Father Joel pasalamatan. Pero hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay alam ng Diyos kung sino kayo. At yan po, at siya po ang magpapasalamat sa inyo. At yan ang pinakamahalaga at importante. Maraming
Maraming salamat. After having considered the petition of the parish priest, Reverend Father Joel D. Rescober, CM, and the parish community of San Vicente de Paul Parish, after having consulted the Presbyteral Council and convinced of the merits of the said petition, by this presence, we hereby decree that the Church of San Vicente de Paul Parish, San Marcelino Street, Ermita, Manila, be conferred the title of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang simbahang ito ay binasbasan natin at itinatalaga sa banal na pagsamba at itinaas din sa karangalan ng isang dambana o sanktuaryo. Ito ay pagkilala natin sa malalim at marubdob na pagdebosyon natin sa mahal na Birheng Maria, ina ng Medalya Milagrosa. Mga kapatid, buhay ang simbahan dahil buhay si Jesus sa atin. Binubuhay tayo ni Jesus. Nag-alay si Jesus ng sarili niyang buhay upang ang kanyang kawan ay makatamasa ng kaganapan ng buhay. Ayaw ni Jesus ng simbahang papatay-patay. Ang gusto niyang simbahan ay buhay na buhay. Ayaw ni Jesus ng simbahang nag-aagaw buhay. Gusto niya ang simbahang nagbibigay buhay. Sa parokyang ito, sa dambanang ito, paglingkuran natin ang mga taong mapag-isa, ang mga taong ayaw samahan ng iba, ang mga taong nilalayuan o pinagtatabuyan, o ang mga taong napag-iwanan sa mabilis na takbo ng mundo. Sa ating pagkakaisa, lalong nahahayag ang kabanalan dito sa ating dambana. Tayo ngayon ang kumakatawan at nagpapatuloy ng kanyang misyon para sa kasaganahan ng buhay at pagkakaisa ng tanan. Umahalay na ng Medalya Milagrosa, lingapin mo kami. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami.